magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. So, isa na naman nating pagkakataon ito para tayo ay muling mag-refill, okay? Kasi sa nakalipas na mga ilang araw, puro tayo sa labas, nasa sa world. So ngayon, opportunity natin para muling mag-refill tayo o magdagdag ng langis natin para sa magkaroon tayo uli ng liwanag sa ating paglakad sa katotohanan. Although may memorial meeting naman tayo, but still, I think magandang opportunity sa atin yung Bible study para muling makakuha tayo ng mga aral, ng mga lessons para sa atin. So as mentioned by Brother Judel, ang ating study ay character study about kay John. Based sa title na ibinigay sa atin, o based dun sa program na ibinigay dun sa virtual Bible class na chat, sinasabi na may tatlo siyang series para i-present. Ang first series natin, ito yung topic natin ngayong araw. And I understand second series, ibibigay ni Brother Nolly about the purity of mind na tema ng Book of John. At yung pangatlo ay kay Brother Alex Pacun tungkol sa appreciation of God's love. So, sa hapong ito, ipo-focus natin yung ating tema about, or ako yung nakaatas para sa pagbibigay ng aral, kung ano makukuha natin aral tungkol kay John, based dun sa description na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng description na the disciple whom Jesus loved. Kung titingnan natin mga kapatid, parang napakalaking pribilehyo kasi sabi nga natin, ang description sa kanya ay si Juan bilang alagad na mahal ng ating Panginoong Kristo. Para matawag tayo na mahal ng ating Panginoong Kristo o to be called as the disciple whom Jesus loved, masasabi natin ito isang pribilehyo bilang naniniwala at bilang tagasunod o bilang disciples ng ating Panginoong Kristo. Itong disciple whom Jesus loved na ibinigay na title kay John, ito ang naging kanyang parang naging title ni John since the end of the first century. Ito yung time na kung saan sila ay nanguna sa pag-establish ng mga iglesia, and at the same time naging haligi rin si John bilang leader ng iglesia ng Jerusalem. So pagkatapos ng at the end of the first century iglesia, binigay nga sa kanya yung title na the disciple whom Jesus loved. Sa New Testament ay inintroduce si John sa tatlong account ng gospel. Inintroduce siya bilang the brother of James, the son of Zebedee. Brother of James at saka son of Zebedee. Sabi nga in Matthew chapter 4:21, kung papaanong inintroduce siya ng record ng gospel, sabi ayon kay Matthew, ang pagkakakilala kay John is nangyari going to from there, he saw two brothers, that is James, the son of Zebedee, and his brother John. And they were in a boat with their father Zebedee preparing their nets. And Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Ayon naman sa description ni Mark, in Mark chapter 3 verse 17, sabi niya, James the son of Zebedee and his brother John, to give them the name of Boanerges, which means the sons of thunder. At sa description naman ni Luke, in Luke chapter 5 in verse 10, so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on, you will fish for people. So sa tatlong account ng records na to, alam natin ang gospel ay mayroon siyang 4 na records. Ito ang Matthew, Mark, Luke, and John. So basically, in-introduce ni Matthew bilang sons of Zebedee. Tapos si Mark, chapter 17, sons of Zebedee. And Luke, chapter 5, in verse 10, they are sons of Zebedee. So mayroon siyang pare-pareho yung description sa kanila ng Bible o ng tatlong records ng gospel. At kung mapapansin natin mga kapatid, ang introduction kay John ay James, the son of Zebedee, and his brother. Puro nauuna ang pangalan ni James.
Sa makatwid, nagsasuggest ang other scholars ng Bible na sinasabing since ganun ang pagkakadescribe sa kanya kay John, lagi siyang pangalawa sa description after kay James. Sa mga tweet, sinasabing he is the younger brother of James o ni Santiago. So, mas bata si John. So, bali, kuya niya si James. So, kung titingnan natin kung saan nanggaling si John, sinasabi na siya ay pinanganak sa Bethsaida. Ang Bethsaida ay northern part ng the Sea of Galilee. Sa time na to, ay nung ipinanganak si John, ang Galilee or the Sea of Galilee was part of the Roman Empire. So kung i-observe natin in Matthew chapter 4 in verse 21, dinescribe dito ang incident na kung paano ba sila tinawag. Sabi sa Matthew chapter 4:21, sa daong kasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsisipang hayuma ng kanilang mga lambat at sa kanila'y tinawag. Sa description na ito, sa pagkatawag kay John, kasama ang kanyang tatay, kasama niyang kapatid na si Santiago, sila ay tinawag nung sila ay nangingisda. So since sa geographical location ng Bethsaida ay malapit sila sa the Sea of Galilee, so basically kapag kung anong lugar ang malapit ay yun yung lugar na kung saan yun yung nagiging source of living ng mga nakatira doon. So pwede nating i-conclude na ang pamumuhay o ang the source of living nila dyan kasama si James at saka yung kanyang pamilya ay ang pangingisda. So mga mangingisda sila, fishermen. Mahalaga ang pangalang Sons of Zebedee na description ng Bible nung inintroduce ang pangalan ni John, kasi ang kanyang tatay ay si Zebedee na i-describe, at kung kikilalanin natin, sinasabi na ang pangalang Zebedee o ang tatay ni John na si Zebedee ay isang prosperous Galilean fisherman. Kailangan nating malaman na ang pangalang Zebedee kasi nakakabit siya kung paano din natin makikilala yung pangalan ng nanay ni John at saka ni James. Kasi yung nanay niya ay kailangan siyang ma-connect sa pangalang Zebedee para makilala natin ang nanay niya, which is makikilala natin afterwards. Sinasabi sa ibang mga kasulatan na sila daw ay nagmamay-ari ng barkong pangisda. Mayroon silang mga upahang mga tauhan kasama ang kanyang anak na si James at saka si John bilang nangangasiwa doon sa kanilang pangingisda. Mapapansin din natin doon sa description ng gospel, laging kasama doon si Peter at saka yung kanyang brother na si Andrew. At yun din yung time na natagpuan sila ng Panginoon doon sa gilid ng dagat ng Sea of Galilee. Sa makatwid, in partnership kay Peter at saka kay Andrew, kasama si John at saka si James at saka yung tatay nila. So mayroon silang business partner sila nung natagpuan sila ng ating Panginoon Jesucristo. So ang business na ito, ang trabaho na ito mga kapatid, ay inoffer sila sa kanila ng ating Panginoon. Subalit ang trabaho na yun, although mayroon siyang connection doon sa ini-offer sa kanila ng Panginoon, sila ay mangingisda ng mga isda, pero sinabi sa kanila ng Panginoon, ang trabaho na ibibigay sa kanila ng Panginoon, sabi doon sa Luke chapter 5 in verse 10, sabi niya, mula ngayon ay mamamalakaya nga kayo ng mga tao. So magiging fishers sila ng tao at hindi ng isda. Di ba nga mga kapatid, sinasabi nga kung ano daw yung parang linya natin, halimbawa dito sa lugar natin sa ngayon o sa kasalukuyang buhay natin sa ngayon, trinitrain tayo kung saan tayo mas may nalalaman o mas kaya nating gawin kasi on the later part, sabi nga natin, parang preparation sa atin para paghahanda natin, para pagdating ng paghahari ng Panginoon, alam natin din kung saan tayo parang nababagay. So kagaya nila John, sila Peter, sila James, at saka sila Andrew, nung tinawag sila yung mangingisda sila,
Kaya nung tinawag sila ng Panginoon, ibibigyan ko kayo ng trabaho, sabi ng Panginoon. At pero ang trabaho nyo ay hindi may isda ng isda, ng literal na isda, kundi mamamalakaya kayo ng mga tao. So, malaking responsibility na in-offer sa kanila ng ating Panginoon. Gaya ng ating binanggit kanina, sabi natin, dapat makilala natin si Zebedee kasi para makilala din natin yung kanilang nanay, kailangan nating mapag-aralan o kailangan nating ikabit ang pangalang Zebedee. Kasi sa Bible o doon sa Gospel, kapag pinapakilala yung nanay nila James at saka ni John, ay ang description sa kanila is the mother of Zebedee's sons. So sa makatwid, kailangang nakakonect yung pangalan ni Zebedee, yung father nila. Now, in Matthew chapter 27, in verses 55 to 56, nung pinakilala ang kanilang nanay, based sa record ni Matthew, sabi niya, many women were there watching from distance, and they had followed the Lord Jesus Christ from Galilee to take care of his needs. So tagasunod sila ng Panginoon. And among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and mother of Zebedee's sons. So sabi nga natin kanina, laging nakakonik yung pangalan ni Zebedee para makilala natin na ito yung nanay ni James at saka ni John. In Mark chapter 15, in verse 40, sabi niya doon, some women were watching from distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James, the younger of Joseph, and Salome. So binigyan na siya ng pangalan ni Mark. Pero doon sa description ni Matthew, sabi niya, description lamang niya yun is the mother of Zebedee's sons. Pero pagdating kay Mark, binigyan niya ng pangalan, tinawag niya na Salome. Kung babalikan din natin, Matthew chapter 20, in verses 20 to 21, sabi doon, then the mother of Zebedee's sons, that is James and John, came to Jesus with her sons and kneeling down, asked for a favor. Then siya yung babae sa Bible na Mary, na nagngangalang Mary Salome, na sinasabing in favor para sa kanyang dalawang anak, si James at saka si John, lumapit siya sa ating Panginoon, nanikluhod siya sa Panginoon. So kilala siya sa description na ito kasi ito yung pagkakataon na hihingin niya sa Panginoon para sa kanyang dalawang anak. At sinabi sa kanya, was it what you want? He asked. The Lord Jesus Christ asked Mary, Salome. And she said, grant that one of these two sons of mine may sit in your right and the other in your left in the kingdom. So, later on, malalaman natin kung ano ba yung kaakibat na responsibility dun sa paghingi ni Mary na to, at makikita din natin kung paano yung affirmation at saka confirmation ni James at saka ni John sa kagustuhan talaga nila din na maupo doon sa right at saka doon sa left ng ating Panginoon sa darating daw na kaharian. But for this presentation, sabi nga natin, si Mary Salome or si Salome ay ang nanay ni James at saka ni John, na lagi sa Matthew, sabi, kinunik siya bilang the mother of Zebedee's sons. So, kung titingnan natin yung family tree, which ito galing sa mga ibang references, sabi nga natin na para makilala natin ang isang tao, minsan kailangan tayong mag-trace back doon sa kanyang family tree para malaman natin kung ano yung background nila, kung ano ang relationship nila to a particular person. Sabi nga natin, ano ba ang relationship ni John sa ating Panginoong Kristo at sa mga iba pang mga disciples. So makikita natin sa family tree na mayroong tatlong Mary na binabanggit dito na nagmula kay Joachim at saka kay Hannah. Sabi nga may tatlo siyang anak na babae, the Mary na napangasawa ni Joseph, at ito ang biological mother at father ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita din natin dun sa isang linya, the Mary of Cleopas. Ito naman yung isang Mary na kung saan ay may anak siyang tinatawag na Joseph, Simon at saka si Judas. Samantalang yung isa, yung color green naman na Mary Salome,
nakapangasawa siya kay Zebedee, at si Zebedee ay nagkaroon sila ng anak, itong si James at saka si John. So, kung titingnan natin kung i-examine natin mga kapatid kung ano bang yung relationship ni James at ni John sa ating Panginoong Kristo, ay makikita natin na sila ay magpinsan, at si John the Baptist ay kanilang kamag-anak. So, basically yung influence, parang makikita natin na, di ba may kasabihan na charity starts at home. Parang kung mahal mo ang pamilya mo, unahin mo sila na encourage natin the family. So kung makikita natin dito, parang magkakamag-anak yung para bang kung gusto nating makasama sa kaharian, dapat encourage natin the members of the family na hindi pa nakakatanggap ng katotohanan para makasama natin. So parang yun lang yung parang gusto ko na ipakilala based sa family tree, o doon sa ipakita na aral na pwede nating makuha based sa family tree ni John. Now, tungkol naman sa New Testament, mayroong mga 5 pangalan ng John para ma-identify natin kung sino tong John na binabanggit natin. Kasi lagi tayong nakakabasa, very familiar kasi yung pangalan John sa New Testament. Mayroong 5 John na binabanggit dyan. Si John the Baptist, kilala natin si John the Baptist, siya yung pinsan ng ating Panginoong Kristo, o kamag-anak ng ating Panginoong Kristo, na siya yung nagbabaptize o nagbaptize din sa ating Panginoon. Pangalawa, may binabanggit na John din doon sa 1 John chapter 1 verse 42, pero itong John na to ay siya yung tinatawag nang nagsalita ang Panginoong Kristo, ay sinabi niya, Simon, anak ni John. So si John na to, tatay ni Peter. Doon naman sa Acts chapter 12 in verse 12, mayroong tinatawag doon na John. Other name niya is Mark. Kaya minsan napapagdugtong yung pangalan na John Mark. Which I think siya yung author din nung Gospel of Mark. At saka the Acts of the Apostles. Mayroon ding John na binabanggit doon sa Acts chapter 4 verses 5 to 6. Itong John na to ay member siya ng high priest family, kasama siya doon sa mga elders, kasama siya doon sa mga namumuno, mga family sila ng mga priests or teachers of the law doon sa Jerusalem. Member siya ng congregation na yon. At number 5, yung pinaka-familiar na John, John the Apostle, or John the disciple whom Jesus loved. So dito tayo magfo-focus sa John na to. So sa Bible ay ang pangalang John daw ay nag-originate siya from the Hebrew name na Yohanan. So ito, ang word na Yohanan is a Hebrew name. Dito nanggaling ang pangalang John. Na ang ibig sabihin ay God has been gracious. So kapag sinabi nating God has been gracious, para siyang abbreviation ng expression na God's gift. Gift of mula sa Panginoon. Specifically, mga kapatid, para siyang gift from God, si John, ay para siyang gift from God na ibinigay ng ating Panginoong Diyos para i-comfort ang ating Panginoong Kristo during the years na kasama niya ang Panginoon, kasama niya ang mga tao. So, he is also a blessing. He is also a gift from God because he was become a pillar of the early Christian church. So, doon sa Jerusalem, isa siya sa mga kasama doon sa committee doon sa Ecclesia doon sa Jerusalem. Then, he is also an apostle of the Lord Jesus Christ that during his ascension, si John ay nung umakyat ng ating Panginoong Kristo mula sa lupa, papunta doon sa langit, John was very active in preaching and building the early church or building the early ecclesia. Particularly, hindi lamang doon sa Jerusalem, kundi maging sa iba't ibang panig ng Asia Minor. So, binigyan din sila ng ating Panginoong Kristo ng, sabi natin minsan, palayaw, parang nickname nila. Di ba, pag may kaibigan tayo, binibigyan natin sila ng panibagong pangalan, aside dun sa real name nila, para yun yung pinakapagkakakilanlan natin kasi doon natin sila kakilala.
Halimbawa na lamang dito mga kapatid, nung binigyan ng nickname si Peter bilang Sipas, 'di ba? May pakahulugan 'yun para sa ating Panginoon. At mula din sa ating Panginoong Jesucristo, sa Mark chapter 3 verse 17, si James at saka si John ay binigyan sila ng pangalan na Boanerges. Sabi doon sa Mark 3:17, James the son of Zebedee and his brother John, to them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Bakit kaya tinawag silang sons of thunder? Alam natin mga kapatid ng Panginoong Jesucristo, alam niya kung ano yung nature ng dalawang magkapatid na to. Unang-una pa lang na na-meet niyang magkapatid na ito, nagkaroon na siya ng, o alam na ng Panginoong Jesucristo kung ano yung pag-uugali, ano yung natures ng dalawang magkapatid na to. So, based dun sa ibang mga scholars, ang description nila, kapag taga Galilea ka daw, o if you are people of Galilee, you were known of being industrious, hardy people, very proud of their culture. So, certainly, si James at saka si John, ganito sila. Fit sila sa description ng mga tao na ito sa Galilee. Kaya, yung pangalang Sons of Thunder o Boanerges, ibig sabihin nun kasi is zeal, bold, yung parang matapang, at sometimes nagiging reactive yung temperament nila. Ibig sabihin, madaling magalit. Magaling silang mag-react dun sa mga sitwasyon na nangyayari. At ang attitude na ito ng dalawang magkapatid na ito, naging evident ito at naipakita ito ng magkapatid na ito sa encounter nila, nung na-encounter ng mga disciples kasama si James at saka si John, na-encounter nila yung mga unfriendly Samaritans. So kung mababasa natin in Luke chapter 9, in verses 51 to 55, sinabi doon, as the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. He sent messengers on ahead. He went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. So when the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? So parang, nung nalaman lamang nila yon, nagkaroon sila agad ng reaksyon na, anong gusto mo, Panginoon? Magdala ba tayo ng apoy para mapugnaw na sila? So, from that point, ipinapakita lamang na nung binigay ng ating Panginoon yung nickname nila na Boanerges or the Sons of Thunder, nag-reflect sa kanila yung klase na yon na description ng Panginoon. Sabi nga natin, bago pa man sila tinawag o nung nakita sila o tinawag sila ng ating Panginoon Kristo, nakilala na ng ating Panginoon kung sino yung nature ng bawat tao. Kagaya rin natin mga kapatid, nalalaman na rin ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Kristo, nung tayo ay tinawag, nakikilala na tayo kung ano tayo. But mayroon tayong purpose. Sabi nga, even from nung nasa sinapupunan tayo, sabi ni Jeremiah, kilala na tayo ng Panginoon. So at the same time, same approach with the knowledge of the Lord Jesus Christ dun sa mga disciples na yon, nakilala na sila, pero may purpose ang Panginoon. Bakit despite sa ganito na klase na attitude ng dalawang tao na ito, ay tinawag sila ng ating Panginoong Jesucristo. So, makikita din natin yung kanilang reaksyon. Sabi nga, pugnawin natin sila. So, very bold at saka frank yung kanilang pagsasabi sa katotohanan kung ano yung nararamdaman nila. Tunay nga na pwede nating i-compare na thunder o yung lightning, yung kanilang reaksyon sa bawat sa pagkakataon na yon. Pero, sa kabila ng ugali ng magkapatid nito na ganito, bilang parang yung masyadong yung temperament nila, hindi nila makontrol. Sabi nga natin, despite sa ganyang ugali, hindi rin naman natin matatawaran yung loyalty ni John sa ating Panginoong Kristo. Si Apostle John lamang ang natatanging disciples, mga kapatid, na hindi iniwan ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sabi in John chapter 18 verses 15 to 16, at sumunod si Pedro kay Jesus nung pinipersecute ang ating Panginoon, at gayon din ang isa pang alagad, which is si John, si John. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote at pumasok na kasama si Jesus sa looban ng dakilang saserdote. Ngunit si Pedro ay nakatayo sa pintuan ng labas.
Kaya't ang isang alagad na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod ng pinto at ipinasok si Pedro. So, ang loyalty na ito na mayroon si John sa ating Panginoong Kristo ay ebidensya sa iba't ibang mga pagkakataon sa preaching ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagiging malapit sa Kanya. So parang yung pagiging malapit ni John sa ating Panginoong Kristo ay nagpapakita siya ng eagerness niya to learn from the Lord Jesus Christ. At kung sa pagkakakilala din natin kay John, author siya ng 5 books in the New Testament. Unang-una dito, siya ang author ng The Gospel of John, di ba? May Matthew, Mark, at saka si Luke. So yung pang-apat na gospel, record of gospel, ito si John na pinag-aaralan natin, John the Beloved, or John the disciple whom the Lord Jesus Christ loved. Kung mapapansin natin doon sa representation ng the 4 faces of the Lord Jesus Christ, makikita natin dito na si John representing the eagle. Eagle, alam natin kung ano yung nature ng eagle, di ba? Nasa taas siya. Ibig sabihin nun, the divinity of the Lord Jesus Christ is what John is looking into. So yung pagiging anak siya ng ating Panginoong Diyos. Yun yung nakikita ni John kasi nasa taas. And that's represents the Gospel of John. Kasi the Gospel of Matthew is telling that the Lord Jesus Christ being a man. Si Mark naman bilang from the tribe, bilang lion from the kingship na origin, samantalang si Luke is yung pagiging servant ng ating Panginoong Kristo, at sabi nga natin si John is the divinity of John. So the primary purpose ng the book of John or the Gospel of John is para i-prove niya that the Lord Jesus Christ is the coming Messiah or the Messiah. At sabi nga natin doon sa kanyang unang salita, yung una niyang bersikulo na binanggit para sa description, ayon sa description niya, very, anong tawag dito, controversial na pagpapahayag niya tungkol sa ating Panginoong Kristo. Dinescribe niya ang ating Panginoong Kristo that the Word who became flesh and dwelt among us. 1 John chapter 1 at saka dun sa verse 18. Hanggang sa verse 18, yun yung kabuuan ng kanyang pagpapakilala sa ating Panginoon. At sa pamamagitan din ng The Gospel of John, pinatutuhanan ni John ng ating Panginoong Kristo ay siyang kordero ng ating Panginoong Diyos, at siya yung witness nito siyang witness sa divinity ng ating Panginoong Kristo. John 1 verse 36, sabi niya, at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. So, sa lahat ng mga gospel din, si John ay nag-focus siya sa meaning ng mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sa kabuuan, nung tinapos ni John ang kanyang sinulat na The Gospel of John, tungkol sa ating Panginoong Kristo, mapapansin natin dun sa last verse ng John chapter 21 in verse 25. Sabi ni John, so declaration ni John, Jesus did many other things as well. Because if every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. So ganun yung pagkakakilala niya sa ating Panginoong Kristo. Kakaiba siya dahil kinikilala niya ang Panginoon bilang anak ng ating Panginoong Diyos. Siya ang kordero at siya yung Messiah, siya yung magiging tagapagligtas. Pangalawa sa sinulat ni John is yung 1 John. Ito ay aklat na nagfo-focus naman, nung sinulat ito ni John, ay nagfo-focus siya dun sa mensahe about fellowship. Na ang fellowship daw natin is to stand against false teachings at saka yung pag-stand firm natin sa katotohanan sa ating pananampalataya. Na ang fellowship natin ay kaakibat nito yung pagiging isa natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo bilang kabuuan ng ating pagiging isa. Sabi niya in 1 John chapter 1 verses 1 to 3, yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. So, yun yung pinakaminsahe na binibigay nung sinulat ito ni John sa 1 John. Yung 2 John, ito ay second letter niya for the church
at saka sa mga members nito. Particularly, in-address niya yung ang kanyang letter, 2 John chapter 1 in verse 1, to the elect lady and her children, whom I love in the truth. So, ang offer dito ni John sa mga elect lady daw at saka sa mga anak niya sa katotohanan, na minahal niya sa katotohanan, he offers praise and encouragement for the people who are walking in the truth. So nagpo-focus siya sa commandment na love one another, because love is said to consist of walking according daw sa commandments ng ating Panginoon. Ito yung pinaka-basic na commandments ng ating Panginoon Kristo at ng ating Panginoong Diyos, to love one another. Samantalang sa 3 John, makikita man natin dito yung mensahe ni John sa kanyang, yung description niya kasi dito, his beloved friend, yung pagmamahal niya sa kanyang kaibigan o yung kanyang kapatid sa katotohanan. So, makikita natin na ang pagmamahal ni John ay pinapakita niya dun sa mga tao na kasama niya sa katotohanan, particularly sa mga tao na members ng Iglesia na minamahal din naman ang katotohanan. The last book na sinulat ni John ay yung Revelation, o yung Aklat ng Pahayag. Ang Book of Revelation is 22 chapters. Ito ay nabuo sa 3 period na pangyayari sa kanyang buhay o sa kanyang nakita. Yung first section dito is nag-focus siya dun sa the things that you have seen, tungkol sa ating Panginoong Kristo. Yung second section naman, ina-address dito yung current state ng various ecclesias, diba? The 7 churches in the Asia Minor. At saka yung third is about sa future. At ang description dun, dahil particularly ang Revelation is more on visions, makikita natin dito yung description ng ating Panginoong Kristo, vision and the description of the Lord Jesus Christ. Yung glimpse natin, mga pangyayari sa darating na mga araw. Then yung vision about sa punishment of the great prostitute, which represents the Roman Catholic. And the vision of the bride, ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ang Gospel of John ay particularly binigyan niya ng kahalagahan yung number 7. Kasi yung number 7 ay, kung bibigyan natin ng kahulugan, di ba ibig sabihin ng completeness. Mahalaga ang meaning ng number 7. Makikita natin dito, the Gospel of John ay sinulat niya yung 7 miracles proving that the Lord Jesus Christ is the Son of God. Nung ito ay tinurn niya ang water into wine during the wedding at Cana. So recorded John chapter 2 verses 1 to 11. Nung may ginamot na anak ng official doon sa Capernaum in John chapter 4 verses 46 to 54. Yung pagpapagaling nila, healing of the disabled man at the pool of Bethesda, John chapter 5 in verses 1 to 18. Feeding of the 5,000 men, John chapter 6 verses 5 to 14. Walking in the Dead Sea of Galilee, chapter 6 verses 16 to 21. Healing of a blind man in Jerusalem, chapter 9 verses 1 to 7. At saka yung raising Lazarus in Bethany. So kung mapapansin natin mga kapatid, parang hindi naman 7 yata itong miracles na to. Kasi kung mapapansin natin, mayroon tayong book na tinatawag na, ito ay in-author ni John Allman, tinatawag na The 8 Signs of John. Ang 1 to 7 na binabanggit natin dito, ito ay time na kung saan ay buhay pa ang ating Panginoong Kristo. Pinoprove niya that during that period, ang ating Panginoong Kristo is the Son of God kasi nakikita niya ng literal. Pero nung namatay ang ating Panginoong Kristo, tinawag niya ang mga disciples at ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan bago siya umakyat sa langit. At ito ay yung the great harvest of fish. So, sa makatuwid mga kapatid, yung 1 to 7 ay nung buhay ang ating Panginoong Kristo at hindi siya, sabihin natin, hindi siya conflict doon sa book ni John Allman na The Book of 8 Signs of John. So, sinasabi lamang yung pang-8, yun ay nung ang Panginoong Kristo ay nabuhay siya mula sa kanyang kamatayan.
Then, also number 7 is very significant because John mentioned the word I am 7 times in the gospel, reflecting who the Lord Jesus Christ is, yung nire-represent ng ating Panginoong Kristo. In John chapter 6 in verse 35, ang reference natin mga kapatid na Bible is English Standard Version. Sabi niya, I am the bread of life. John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. John chapter 10 in verse 7, I am the door of the sheep. John chapter 10 in verse 11, I am the good shepherd. John 11:25, I am the resurrection and life. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And John 15 verse 1, I am the true vine. So, yung introduction ng ating Panginoong Kristo bilang siya doon sa mga representation na yon ay ibig sabihin nagre-reflect siya ng completeness ng reflection ng ating Panginoong Kristo dito doon sa kasalukuyang buhay o sa time na yon na siya ay kasama ng mga disciples. Now, puntahan naman natin ngayon, bakit kaya tinawag si John bilang the disciple whom the Lord Jesus Christ loved? 5 times na binanggit ang description na to kay John in the book of the gospel, at sinasabi niya, ang first record na mababasa natin sa description na to mga kapatid, in John chapter 13 in verse 23, based dun sa NIV na Bible, sabi niya, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. John 19 verse 26, When Jesus saw his mother there, the disciple whom he loved, standing nearby, and he said to her, Woman, here is your son. John chapter 20 in verse 2. So she came running to Simon Peter. The other disciple, the one Jesus loved, said, They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they had put him. Then the disciple in John chapter 21 verse 7. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, Is it the Lord? And in John chapter 29 in verse 20, Peter turned and saw that disciple whom Jesus loved was following them. So kung mula sa description na to mga kapatid, parang nagpapahiwatig na si John ay lubos na minamahal ng ating Panginoong Kristo. Pero tandaan natin mga kapatid that the author of the Gospel of John is John himself. Siya mismo yung author nito. So para bang kung tayo ang author at sasabihin natin na para bang tayo yung nagsasabi na ako ay iniibig ng Panginoon. It is parang siyang self-proclaim na title na kinuha natin sa ating Panginoon. Pero talaga bang para bang sapat ba na batayan para masabi kaya ni John, para maklaim niya, o para masabi niya that he is the disciple that the Lord Jesus Christ loved? Kasi kapag babasahin natin yung description na to, parang sinasabi natin, how about the other 11 disciples? Ibig sabihin ba, hindi sila minahal ng ating Panginoong Kristo, hindi sila love ng ating Panginoong Kristo? Pero tingnan natin mga kapatid, although sabihin natin hindi naman siguro ito yung talagang batayan para masabi natin na ito yung mga dahilan kung bakit sinasabi ni John na siya ang disciple whom Jesus loved. Tingnan natin mga kapatid, yung mga pangyayari sa buhay ni John, bakit natin pwedeng masabi na siya ay minahal o ang minahal ng ating Panginoong Kristo. Sa buhay ng ating Panginoon, nung kasama niyang kanyang mga disciples, si John ay isa sa mga tatlo na mga malalapit na disciples ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga doon sa description, Jesus is among with the 3 intimate disciples ng ating Panginoong Kristo. At alam natin kung sino yung dalawa, si Peter at saka si James. Sa tatlong ito na mga disciples kasama si John, ay kasama sila ng ating Panginoong Kristo sa mga significant trips ng ating Panginoon. Ibig sabihin sa mga lakad ng ating Panginoong Kristo. Kasi may mga pagkakataon na hindi ayaw isama, hindi ina-approve o hindi pinapahintulutan ng ating Panginoong Kristo na isama the whole 12 disciples. But John was with these
two other disciples who is with the Lord Jesus Christ during sa sinasabi nating significant trip. Kasi masasabi nating significant trip kasi mahalaga itong pangyayari na ito sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Unang-una dito mga kapatid is during the transfiguration. Maalala natin, Luke chapter 9 verse 28, sabi doon, Peter and James and John were there during Jesus' transfiguration. At alam natin kung anong kahulugan nito doon sa transfiguration na yon. Kasama niya si Elijah at kasama niya si Moses doon sa transfiguration. Then, in Mark chapter 5, in verse 37, sinasabi doon na he did not let anyone to follow him except James, John, and Peter. So sila lang tatlo ang naging kasama ng ating Panginoon na nung sila ay pumasok doon sa isang bahay na sa sinagoga na ng isang leader o ruler doon sa synagogue. Then in Matthew chapter 26 verse 36 to 46 ay kasama rin si Peter, James, and John when the Lord Jesus Christ ay pumunta siya doon sa Garden of Gethsemane para manalangin. At sinabihan sila ng ating Panginoong Kristo na manalangin. At yung tatlong pangyayari nito mga kapatid ay mahalaga para sa ating Panginoon kasi ito yung mga pagpapatunay ng kanyang kaluwalhatian at pagpapatunay ng mga bagay na mangyayari at kailangang paghandaan ng mga disciples. At kasama rin dito si John at saka si James at saka si Peter nung ibangon ng ating Panginoong Kristo ang anak ni Jairus. Then pangalawang senaryo, mga kapatid, bakit masasabi natin na si John ay blessed siya? Dahil nagkaroon siya ng special favor sa ating Panginoong Kristo. Sinasabi na si John ay isa sa mga disciples na may intimate relationship with the Lord Jesus Christ. So among the three daw, si Peter, si James, at saka si John ang pinakamalapit sa ating Panginoong Kristo. At sinasabi nga sa John chapter 13 verse 23 na one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Dahil sa pagiging close niya sa ating Panginoon, kapag kasama niyang Panginoon, talagang malapit na malapit siya physically dun sa ating Panginoon. At yung description nga dito ay sa sinapupunan sa bosom ng ating Panginoong Kristo. At dahil sa malapit siya sa ating Panginoong Kristo, of course mga kapatid, alam naman natin na kapag malapit tayo, pwede tayong makapag-usap ng masinsinan. So, nagkakaroon sila ng intimate conversation sa ating Panginoon. Then, ito rin yung naging dahilan dun sa mga picture na to. Ito rin yung dahilan ng bakit binigay sa kanya yung unique title na John the Beloved. Dahil makikita dun yung pagiging close niya sa ating Panginoong Kristo. Sa isa ring pangyayari na makikita natin yung special love ng ating Panginoon kay John ay may isa siya sa lahat ng mga close o pinakamamahal na mga kaibigan ng ating Panginoong Kristo ay binabanggit siya na personal friend of the Lord Jesus Christ. Di ba alam natin kaibigan sa description ng Bible, dinidescribe doon na si Martha, si Lazarus, at saka si Mary, at si Lazarus mismo ay dinidescribe siya na ang kaibigan niyang minamahal. Pero in John 11 chapter 11 in verse 3 and 5, sabi niyo, John is described explicitly in this gospel as the one whom the Lord Jesus Christ. Sabi niya doon, John 11, nagpasugo nga siya sa kanyang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig na may sakit at ito ay si Lazaro. At inibig nga ni Jesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. So aside dun sa tatlong kaibigan na yon, sabi nga natin, John is described explicitly in this gospel as the Lord whom Jesus loved. Para bang natatangi siya aside sa pagmamahal na mayroon siya dun sa tatlong magkakapatid na ito. Pang-apat na senaryo mga kapatid, yung sabi nga natin kanina, yung nauna is kasama yung tatlo doon sa significant trip ng ating Panginoon. Pero dito naman, pinipresent naman kasama lagi ang si Apostle John sa significant event o sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Unang-una dito mga kapatid that he was present from his trial until his death. When the Lord Jesus Christ undergone trial, nandun lagi si John. And being among the few who endured the agony, he stood at the foot of the cross to witness the Lord's death as a sacrifice for sin.
at pinatutuhanan niya, John 18 verses 15 to 16. Sumunod si Pedro kay Jesus at sumunod nga, sabi nga natin kanina, hindi nakapasok si Peter, pero dahil kakilala ni John ang saserdote na yon, pinahintulutan siya na makapasok doon sa lugar kung saan ang ating Panginoong Kristo ay pinipersecute siya. Then John also saw the significant act of love of the Lord Jesus Christ during his crucifixion. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos at siyang libutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, para kay John, ay nasaksihan niya kung paano ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan ng dugo ng nag-iisang anak ng ating Panginoong Diyos ay siyang magiging kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan ito. And even after the resurrection of the Lord Jesus Christ, he was one of the first eyewitnesses. At sabi nga doon, he ran to the tomb after the resurrection to confirm that it was empty. And so the resurrected Savior. So, being the first, siya yung kauna-unahang nag-recognize, mga kapatid, that Jesus is really resurrected. At siya yung nagsabi doon sa mga disciples na kasama nila. At isang pangyayari din sa buhay ni John, mga kapatid, ay yung trust na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon si Kristo. He was entrusted with the care of Jesus' mother, Mary. He was Jesus' trusted disciple to take care of his mother. Alam natin, nag-iisa yung kanyang nanay. At makikita natin dito na kung paano yung pagmamahal na iyon na ibinigay ni Peter ni John ni John para sa responsibility na ibinigay sa kanya ni Jesus. Sabi nga, a few moments before he died to the cross, Jesus thought of his mother, Mary. And precisely, he needed someone from his disciples to take care of. So, sabi nga, yes, Jesus chose John because he was tender and affectionate. And yung description ng ating Panginoon Kristo at pagkakakilala niya kay John, although sabi nga, he is a son of thunder, pero si John daw is tender and affectionate. Kaya nung bago mamatay ang ating Panginoong Kristo, sabi nga doon sa conversation, based on John chapter 19 verse 26, he told her, "Woman, behold your son." Then he told to John, he declared, "Behold your mother." At pinakilala niya bilang parang niyang nanay. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad sa kanyang iniibig, ay sinabi niya, ang alagad na kanyang iniibig, the disciple whom the Lord Jesus Christ loved, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap niya siya ng alagad at sa kanyang sariling tahanan. Ang description dito is, kinuha niya agad-agad yung responsibility na yon because he was entrusted to take care of Mary, ang nanay ng ating Panginoon. Di ba napaka-valuable na pagkakataon o na senaryo o na responsibility na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon si Kristo, na yung sarili mong ina ay ipapaalaga mo doon sa tao na yun, at si John yun yung naatasan na yun. So, pinapakita lamang dito na John can be trusted by the Lord Jesus Christ. So, siguro, para sa atin, ang tanong, how would we value the trust na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Pwede kaya tayong mapagkatiwalaan sa maliit mang bagay o sa malaki mang bagay? So parang yung isang example dito ay yung pinakilala ng ating Panginoong Kristo, yung aral tungkol sa talent, kung paano binigyan ng talent ang bawat isa. We were entrusted with different talents, at yung talent na yun ay yung trust na ibinigay sa atin ng ating Panginoon o ng ating Panginoong Diyos para gawin natin sa ating buhay sa kasalukuyang panahon na ito. At ang isang bagay din na pwede na, sabi nga, although hindi ko ito kino-confirm, mga kapatid, pero based ito doon sa mga ilang scholars na nagsasabi that the expression of love of the Lord Jesus, special love of the Lord Jesus Christ toward John, ay sinasabing si John daw din ay, kung i-compare natin to the 12 disciples, si John lang daw ang may pinakamahabang buhay among the 12 disciples. Siya yung pinakahuling namatay.
At yung kanyang kamatayan ay hindi sa pamamagitan ng persecution, kundi sa pamamagitan lamang ng natural death. Sinasabi nga na si Andrew daw namatay siya at the age of 33, pero siya ay crucified daw sa Akaya. Samantalang si Simon Peter namatay siya at the age of 30, at crucified naman siya sa Rome. Si James Zebedee, yung kanyang panganay na kapatid, 30 years old siya nung namatay, killed by Herod with the sword. Samantalang si John, namatay siya at the age of 24. At sabi nga dun sa description, he died natural death at Ephesus in the Roman Empire. Si Philip naman, namatay siya at the age of 27 because he was crucified at Hierapolis after preaching in Phrygia. Si Nathaniel, he was died in India. Tapos si Matthew naman daw killed in Lysimachia. Si Thomas, at the age of 29, he died in Malta. James, the son of Alphaeus, he was stoned to death after at least 5 years from Jesus' death, pagkatapos na mamatay ang ating Panginoong Kristo. Then Judas, martyred in Syria in a missionary journey with Simon the Zealot according to the tradition. Then Simon the Zealot, he was died in Africa at the age of 28. Then si Judas Iscariot is 30 years old siya, pero naghang siya sa sarili niya. Nagpakamatay siya dun sa Asildama after Jesus died. So, siguro factor lang to, pero hindi naman siya talaga pwede nating masabi na ito yung dahilan din ng pagpapakita ng special love at saka favor ng ating Panginoon Kristo towards kay John. Pero at least mayroon tayong idea that siya yung pinakahuling namatay at siya yung may kamatayan na natural yung kanyang kamatayan at siya yung pinakabata among the 12 disciples ng ating Panginoong Kristo. Now, makikita natin dito na hindi naman ibig sabihin na tinatawag si John. It does not mean na si John daw is the disciple whom Jesus loved. It does not mean na siya yung pinakamamahal na ng ating Panginoong Kristo among the disciples. Ito yung reason na binigay kay John himself. Alam natin siya mismo yung author ng the Book of Gospel at doon natin nababasa yung description na yun ng ating ni John. Sinasabi lamang dito mga kapatid na in the Book of Gospel, ito yung nararamdaman ni John para sa kanyang sarili na nagmumula sa ating Panginoon kasi may special place sa puso ng ating Panginoong Kristo. Mayroon siyang malapit na relasyon sa ating Panginoon at present si John sa mga significant event ng ating Panginoon, significant trip ng ating Panginoong Kristo, nasaksihan niya at pinakita ng ating Panginoong Kristo yung pagmamahal sa kanya, particularly when he was entrusted with the love and care para sa kanyang pinakamamahal na nanay, si Mary. At yung designation na ito ay probably is just an expression of God's unconditional love para kay John. Sabi nga natin, one of the familiar songs ng Sunday School, sinasabi doon na Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. So, yung title na to o yung proclamation na to, pwede nating masabi if we have the same passion, we have the same close relationship sa ating Panginoong Kristo, pwede nating masabi that we are also the disciple or the follower of Christ whom He loved. Kasi doon natin may papakita din kung paano natin iniibig ang ating Panginoon, kung paano natin minahal ang ating Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid, ano ang mga lesson na pwede nating makuha from sa buhay ni John bilang isang disciple at bilang isang tao na umananampalataya ng tagasunod ng ating Panginoong Kristo na natuto sa kanya at naging saksi sa buhay ng ating Panginoon at pinoclaim niya na siya ay tunay ngang anak ng ating Panginoong Diyos. So unang-una dito mga kapatid na lesson na pwede siguro nating makuha, alam natin na nung sila ay tinawag ng ating Panginoong Kristo, yung response nila ay mahalaga para sa ating Panginoon. Nung tinawag sila ng ating Panginoon, sabi doon in Matthew chapter 4 verse 21, going to from there, he saw the other two brothers, James the son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee preparing their nets. And Jesus called them in verse 22, and immediately
they left the boat and their father and followed him. I think mahalagang bagay ito mga kapatid na response ni John kasama si si James. He called him and immediately, sabi doon, they left the boat and their father and followed him. So, sa sanlibutan ito mga kapatid, yung pagkakatawag sa kanila, nag-respond sila agad-agad. And I think kung i-apply natin sa kasalukuyang buhay natin na to, we are very lucky because mayroon tayong pagkakatawag, tinawag tayo ng ating Panginoon. Mayroon tayong calling, individually mayroon tayong calling. Dahil sa panahon na to, marami pang tinatawag ng ating Panginoon pero hindi sila nagre-response. When God calls us, we should not delay our response. Pero may mga pagkakataon mga kapatid na dinidili natin yung response natin kapag tayo ay tinatawag ng ating Panginoon. Ano ba yung mga aktual na mga senaryo sa buhay natin that when we are being called for a purpose, nagkakaroon ng delayed yung response natin. Di ba mga kapatid, minsan kapag binibigyan tayo ng assignment sa ating iglesia, binibigyan tayo particular, halimbawa magbigay ng study, tayo yung magpipreside, tayo yung magpipray, but we did not respond to those call. Kasi sa ngayon, hindi naman literal tayo na kinocall ng ating Panginoon. But our calling is yung kailangan natin ng mga responsibility natin sa ating iglesia, particularly sa ating mga kapatid. So yung mga maliliit na bagay na yun ng calling natin mga kapatid, I think hindi tayo immediately nagre-respond at hindi rin tayo immediately nagpa-follow sa ating Panginoon. Hindi man directly sa ating Panginoon, but I think the ecclesia who are waiting for our service ay kailangan natin ng immediate response. Because we often, ang responsibility natin, nililiglik natin. Parang binibigyan lang natin ng, yung iba na lang ang pwedeng gumawa niyan. So, yung calling natin mga kapatid, dinidisregard natin. But it is very important that our responsibility, our calling to work in His vineyard ay immediate daw, at saka yung pag-follow natin dapat immediate. Yung response natin, hindi natin dapat dinidili yung pag-answer natin sa call ng ating Panginoong Diyos. Then next mga kapatid, pangalawang lesson na pwede nating makuha is that isa sa mga nangyari doon sa gospel ay sinasabi na kasama si John nung naka-encountered sila ng mga Samaritans. Maalala natin yung response ni John, sabi niya, Lord, do you want us to call fire from heaven to destroy them? Then but Jesus turned and rebuked them. So, yung word na Jesus turned and rebuked them mga kapatid is mahalagang word para sa atin. Kasi sa senaryo na yon, kasama ang mga disciples, marami sila. Pero nung sinabi ni James at saka ni John yung salita na to, sinaway sila ng Panginoon in front of the other disciples. Hindi ba mga kapatid, kapag na-experience tayo ng pangyayari na yon, ano ba yung mararamdaman natin? How would we feel na in front of our brothers ay pagsasalitaan tayo at sasawayin tayo kasi mali yung ginawa natin? Di ba napahiya siya sa harap ng mga disciples. At kahit sa literal na buhay, kahit tayo, mapapahiya tayo. Di ba? Lahat naman siguro tayo naka-experience na mapahiya. At tayo ay sinaway o pagsabihan sa harap ng maraming tao. Ano yung feeling? Sigurado tayo, masama yung loob natin. Pero, hindi ganun yung naging response ni John. Hindi naging masama yung kanyang loob pagkos nagkaroon siya ng humbleness, yung pagpapakumbaba. Humility, mga kapatid, is prerequisite sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Kailanman, sabi nga, hindi tayo po pwedeng punuin ng isang basong sa tingin natin ay puno na tayo. We should always make our glass half full. Yung kalahati nun dapat empty pa rin. Para magkaroon tayo ng space ng panibagong mga lesson, panibagong aral na magmumula sa ating Panginoon, yun yung idadagdag natin dun sa water na kalahati natin, half empty. God can't use us mga kapatid kung tayo ay punong-puno na. Kung tayo ay punong-puno na sa inaakala natin, punong-puno na yung tubig natin, hindi tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon. So if we are not humble enough mga kapatid, it would be very difficult for us to respond sa invitation o sa calling ng ating Panginoon. If God will call the boastful and the pride people,
ang sarili lamang nila, o sarili lamang natin kapag tayo yung mga tao na yon na boastful at saka mga pride, it will only glorify ourselves. Tayo lang yung nag-glorify sa ating sarili. That's why God calls foolish things in this world to be part of His kingdom. It's no wonder that God called fishermen to be His disciples. Marami dun sa mga naging disciples ng ating Panginoon Kristo ay mga fishermen. When Jesus started calling His disciples, He looked for them in the Sea of Galilee. Matthew chapter 4 verse 18, ang description na nakita niya sila sa Sea of Galilee. He didn't look for His disciples para makita niya dun sa Rome, dun sa mga residences ng mga emperor, hindi niya hinanap doon yung magiging disciple niya. Hindi rin din naman hinanap ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga disciples dun sa high courts, yung mga priest o yung mga taong matatalino. Hindi rin naman niya hinanap dun sa big cities, dun sa mga mayayaman na mga tao. He went to Galilee, to a remote part of the country, ang lugar kung saan, mga kapatid, a lot of people ang alam ay ang pangingisda. The Sea of Galilee is a place of people who are noble by means of fishing. Pero hindi sila noble sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kaalaman. Sabi nga natin, of all the people whom God plans to assign the most important work on earth, He chose fishermen. And one of them is the Apostle John. At itong pangyayari na to sa kanyang buhay, mga kapatid, ay sinasabi nga natin, natuto siya nung sinaway siya ng ating Panginoon, natuto siya. So, ang tinatawag ng ating Panginoon ay yung mga taong magpapakumbaba. Although, sabi nga natin, may ugali si John, pero yun nga, kilala na ng ating Panginoong Kristo na despite na mayroon silang karakter na yun, mayroon silang mapagpakumbabang puso. At tinanggap nila kung ano ang pagsaway sa kanila ng ating Panginoon. Another lesson na pwede nating makuha ay yung sinasabing childlike faith na mayroon si John. Ay sabi nga, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Minsan mayroon tayo yung character na nahihiya tayo na ipakita yung affection natin o yung pagmamahal natin sa isang tao. But John is very open. Kahit sa harap ng mga disciples, pinapakita niya kung gaano niya kamahal ang ating Panginoong si Kristo. At sabi nga, this is a childlike faith kasi hindi siya nahihiya na ipakita yon. Di ba ganun yung character ng mga bata, mga kapatid? Hindi sila marunong mahiya kung ito ay para sa kanila, ito yung katotohanan, ito yung totoo na nararamdaman nila. So, yun yung isang bagay na pwede nating makuha lesson from John. Then, alam din natin na isang pangyayari sa buhay ni John ay binigyan sila ng title na Sons of Thunder. Yung Sons of Thunder, sabi nga natin yung zeal, yung sigasig. Pero yung sigasig na yun, mga kapatid, must be tempered with love daw and wisdom. At sabi nga, Christ is the discerner of the heart. Although nakikilala na ng Panginoon ang character at nature ng dalawang magkapatid na ito, but the main reason na binigyan sila ng nickname na Boanerges is yung quality nila na para silang thunder. Yung thunder na yon, yung zealousness na yon na mayroon sila, very powerful siya pero very destructive. Yung ganun na klase ng attitude. In the mind of James and John, sa kanila, ito yung mga bagay na tama. Di ba minsan mayroon yung sa thought natin, ito yung tama. Pero para sa kanila, ito ay tama. Pero sa Panginoon, it's a different approach para sa Panginoon. Kaya nga, nirebuke niya silang pareho at sinabi ng ating Panginoong si Kristo nung nirebuke sila, you do not know what manner of spirit you are. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. So yung incident na to, mga kapatid, ay nagpapakita ng example sa Bible kung paano ang sigasig ni John, pero sometimes yung zealness na yon, hindi siya nagagamit ng maayos. Sabi nga, not recorded in the Bible that shouldn't, hindi na dinescribe yung iba pang mga thunderous character ni John. So, ano yung pwede nating matutunan sa pagkakataon na to, mga kapatid? It simply shows that yung zealness daw natin sa katotohanan minsan, hindi siya minsan, dapat palagi, should be coupled with love as well as wisdom. Dapat may kasama, although agad-agad tayo na nagre-react, agad-agad tayo na immediately nagre-respond tayo doon sa call na yun kasi nga kailangan natin maging masigasig, kailangan natin ng zealness. Pero sabi nga, dapat samahan yun ng love as well as wisdom.
we can be probably isa sa mga pinaka masigasig na brother, pero yung pagiging masigasig na yun natin, hindi natin ginagamit ng proper, maaring tayo ay makasakit ng ibang tao. For example, sabi nga ni Apostle Paul, when we instructed and speak to other people, we should speak in truth and love. Sabi niya doon nung simulat siya sa Ephesians chapter 4 in verse 15. So, maaring alam nga natin yung katotohanan, masigasig tayo mga kapatid na pwede itong i-share, pero kailangan may kasamang love yung pag-share natin para hindi tayo maka-offend ng other people. And at the same time, mawiwin natin yung side ng mga tao na to na sinisharean natin. Then, another lesson na pwede nating makuha, sabi nga natin, binanggit natin kanina, na yung nanay ni James at saka ni John, si Mary Salome, ay sinabi nga na gusto niyang hingin na maupo daw sa kanan at saka sa left yung dalawa niyang anak. At kinonfirm ito, yung paghingi na ito ng nanay nila. Kinonfirm, sabi sa Mark chapter 10 verse 35, Then James and John, the son of Zebedee, came to him, Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want for me to do? Sabi ng ating Panginoon. They replied, let one of us sit at your side and the other in your left side in your glory. You don't know what you are asking, sabi ng ating Panginoon. Can you drink the cup that I drink or be baptized when I am baptized with? So, itong pagkakataon na ito, kinonfirm yung willingness ni John, pero hindi nila nalalaman kung ano yung kaakibat, ano yung kaakibat na responsibility na mayroon doon. So, although sabihin nating napakataas yung hinihingi ni John para sa ating Panginoon kasama yung kanyang kapatid. Pero sabi nga natin, obviously, yung response na yun o yung paghingi na yun ni John is dahil sa human nature na mayroon siya. Pero hindi niya ina-expect yung next problem na maaring maibunga nung paghingi na yun. And even the other disciples, when they heard that conversation, nagkaroon din sila ng ibang kaisipan. Not because concerned sila dun sa magiging posisyon ni John sa saka ni James, pero dahil mayroon din silang personal na petition na gusto rin na maging ganun sa lugar ng ating Panginoon. Then, sabi nga, Jesus gathered them together and taught them in Mark chapter 10, 43 to 45. Sabi nga doon, datapwat sa inyo ay hindi gayon kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na maging manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. So, hindi ina-expect ng mga disciples na ito yung magiging response ng ating Panginoon. Dahil alam naman natin na ini-expect siguro nila na if you are holding a respective or high position sa kaharian o sa buhay ng ating Panginoong Kristo, maaaring sinasabi nila, the greater you become kapag ganun ang mangyayari. But for us, greatness is measured by how much we serve to others. Ito ang gustong ipakita ng ating Panginoong Kristo sa atin. Kaya ba nating lampasan yung mga suffering at lalong-lalo na yung paglilingkod sa ating kapwa o sa ating mga kapatid? Christ leads us by example. He shows His disciple as well as His followers today that if we want to be great, we need to serve. And if we want to be great, choose to serve, sabi nga, and not to serve. I believe mga kapatid, yung word na ito ng ating Panginoon, to serve rather than to be served, ang lesson na ito ay sinasabi na siguro kung tutuusin natin, kapag magkaroon tayo ng pananaw na tayo ang magsiserve, halimbawa na lamang sa sambahayan ng Christadelphian, kung ang pananaw ng lahat ng kapatid ay ang pagsiserve at hindi ilalagay yung sarili natin dun sa sineserban, siguro hindi lamang yung iilan tao yung mas mapagsisilbihan natin, mas marami pa sana at mas marami pa sana yung makakaalam. Pero sometimes kasi nagkakaroon tayo ng thought na dapat kapag binanggit tong to serve rather than to be served is that we put the responsibility to other people or to other brothers and sisters and we put ourselves the one to be served. Yun yung nagiging connotation nun, yun yung nagiging thought. Bakit hindi tayo masyadong nakakagawa dun sa calling na ginagawa sa atin na tinatawag sa atin ng Panginoon. And I think one of the most important thing also is that
i-develop natin yung close relationship natin sa ating Panginoon. Kasi kagaya ni John, napakalapit niya sa ating Panginoon, at sabi nga natin, dahil sa malapit siya sa ating Panginoon, yung mga important conversation na mayroon at nalalaman niya sa Panginoon ay nalalaman ni John. Dahil sabi nga dahil sa sobrang close niya, sabi doon sa description in John chapter 13 verse 23, reclining next to him. At talagang malapit siya sa ating Panginoon. Then, ganun din, kailangan maging ready tayo when Christ gives us new task. Yung sabi nga na task na binigay kay John ay nung nasa bingit na siya ng kamatayan ng ating Panginoong si Kristo, ay binigay na task sa kanya is to take care his mother, Mary. So sabi nga dun sa response ni John, this disciple took her into his home. At that time, sabi niya, at that time, this disciple took her into his home. Inaccept niya agad yung responsibility na yon para sa Panginoon. And I think we need also to emulate John dahil sabi nga natin naging kasama niya sa lahat ng mahalagang pagkakataon ang ating Panginoon si Kristo, pero hindi tumigil doon yung pananampalataya niya sa Panginoon at paggawa niya sa Panginoon. Alam natin na nung kasama ng ating Panginoong si Kristo ang mga disciples, maraming mga gawain para sa katotohanan. Pero hindi nagtapos nung namatay ang Panginoong si Kristo, hindi nagtapos doon yung responsibility na hinawakan ni John. Dahil alam natin, sabi nga, isa sa mga ginawa ni John, now the two were running together, si Peter at saka si John, the other disciple ran ahead faster than Peter and came to the tomb first. At yung bagay na yun, mga kapatid, ay nagpapakita lamang na gusto niyang makita uli ang Panginoon at siya nga ang nagpapatutuo na nabuhay ang Panginoon. At ang mahalagang bagay na ginawa doon ni John is that he continued to work with God. He continued to work for God and he continued to work for the Lord Jesus Christ. At ang ginawa ni John, he helped in establishing the first church in Jerusalem, the first century ecclesia. He also served the church groups in Asia Minor at maging sa Ephesus. At dahil sa pagpapatutuo niya, gusto niyang maipaalam ito tungkol sa ating Panginoong si Kristo, he even wrote 5 books of the Bible. Yung John, the Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John, at saka yung the Book of Revelations. Since he has risen, we have the confidence that all that he has taught and the promise are true and faithful. Yun yung patutuo ni John. Dahil sa nakasama niya, pinatutuhanan niya ito sa kanyang mga sulat. At I think isang mahalagang bagay na mayroon si John ay yung kanyang love. Bakit siya tinawag din, I think, na John the Beloved? Because na-develop sa kanya yung godly love. At yung godly love na yun, yung bumubuo sa kanya, bakit patuloy ang pagmamahal sa kanya ng ating Panginoon Hesus Kristo. He is a great example na nag-i-exhibit siya ng godly love, mga kapatid. Because among the disciples, it is John who has focused more on God's love and the love we ought to show with one another. Nabuhay siya na kasama ang Panginoon at nakita niya yung practice ng ating Panginoon, yung love na yon. Kaya pinapakita niya na sa pamamagitan ng pagmamahal na yun, na pinakita ng Diyos sa tao, sa kanyang anak, at sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga disciples, yun ay isang bagay na dapat nating makita o maipadama rin na kagaya ni John. So, kaya siya tinawag na John the Beloved because famous din si John sa mga declaration niya about sa the word love, sa kanyang mga verses. At ito yung mga example ng famous verses na naging kilala si John dahil sa kanyang mga sinasabi about sa love. John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. In John chapter 13, verses 34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. In 1 John chapter 4, verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. And so we know that and rely to the love of God has for us because God is love. 2 John chapter 1, verse 6, and this is love, that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his command is that you walk in love. So yung bagay na to, yung mga famous declaration na ito ni John
alam na alam natin mga kapatid dahil ito yung kabuuan ng kanyang pinapakita. Sa makatwid, ang kanyang mga sinulat ay binabalot ito ng dahil sa pagmamahal na mayroon sa atin ng Panginoong Diyos, pagmamahal ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga disciples, at pagmamahal ni John sa mga tao na may katulad na paniniwala sa kanya. Gaya na lamang ng sinulat niya kay Gaius sa kanyang epistle to John in 3 John, sabi niya doon, Gaius, the one I love in the truth, dahil sa katotohanan, yung nagbubuklod sa kanya para masabi niya na siya ay mahal ng ating Panginoon. So, I think we should also wish na we may be known also as the disciple whom Jesus loved. I think yun yung gusto rin nating maging parisan kay John, tayo ng mga disciples, na sana matuto tayo sa mga lesson na yun na natutunan ni John. Hindi lamang si John bilang the disciple as be known as the disciple whom Jesus loved. Sana maging tayo rin, we may also be known as the disciple whom Jesus loved.